Hello, good morning po sa lahat po nating subscribers at avid fans po na Nunong S. Revealer TV at na nakikita ang Diyos page. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat na tayo po ay magkakasama sa sandaling ito upang atin pong pag-aaralan pa ng mas papanuri ang mga katotohanan na atin mababasa po sa mga banal na kasulatan at sa mga realidad ng buhay na ating nararanasan. Sa lahat po ng mga magulang at lahat po ng mga nanonood ng FB Nunong S. Revealer TV at na nakikita ang Diyos page, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo po kayo sa anumang karamdaman, especially po ng mga trangkaso o mga COVID-19 na kaparusahan po ng Diyos sa atin dahil po sa ating patuloy po na pagbulag-bulagan at pagsawalang bahala sa mga katotohanan na ating naririnig at ating natututunan. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayong umaga po ay atin pong ipagpapatuloy ang karugtong po ng ating huling talakayan tungkol po sa paghahanap sa Diyos na marami pong mga tao ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos na hanapin siya. Marami pong bersikulo at mga verses, ang Holy Quran at Holy Bible na nag-uutos sa mga tao na hanapin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, ngunit hindi po ito sinusunod ng mga tao sa panahon ngayon. Mas hinahanap po ng mga tao ang pagpapayaman at ang mga makasariling mga hangarin sa buhay. Talagang mahirap po natin maiwasan, pero yan po ang katotohanan, no? Talagang naguguluhan na po tayo kung ano po talagang ating hahanapin kasi po sa crisis po na ating nararanasan at sa pandemic po na talaga ang halos lahat ng tao sa buong mundo ay nakakaranas po dito. Talagang minsan nga po sa ating mga problema sa buhay, parang nawala na po tayo ng pag-asa, nawala na po tayo ng lakas at ng tiwala sa ating sarili dahil po sa mga problema po na ating nararanasan sa bawat sandali na talaga ng ating buhay. So ngayong umaga po ay ating pagpatuloy yan, ang ating mga pag-aaral na iyan. Bakit po ba walang mga taong naghahanap sa Diyos? Hindi na po naghahanap sa Diyos ang mga tao dahil po parang nakita na nila ang Diyos sa larawan ng artista na ipinakita po sa kanila ng mga dayuhang nangaral at nagturo sa atin. So, atin pong babasahin po ang mga verses na atin pong gagamitin sa umagang ito. Wala daw nakakita kailanman sa Diyos. Kayo po mga kapatid, kayo po ba naniniwala na wala daw kailanman nakakita sa Diyos? Ito po ay mababasa natin sa John chapter 1:18. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa napupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayon po sa John 1:18, talagang wala daw po talagang nakakita sa Diyos Ama. Pero po, napakalinaw naman po ng sinabi dyan na ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang siya nagpakilala o nagpakita sa Kanya. So napakalinaw lang naman po mga kapatid na wala na nga po talagang ibang tinuturo ang banal na kasulatan kundi ang Diyos Anak, ayan po sa likod ko, ng earth at ang Diyos Ama na universe. Kung hindi mo po makita at hindi mo malaman kung nasaan yung lokasyon ng earth, hindi mo rin po talaga makikilala at nakikita ang universe na Diyos Ama. So yun po, yun. Napakalinaw naman po. Then, bakit po biglang nagkaroon po ng pag-shift o pagkaroon po ng parang kinontra agad ni Juan? Si Juan din po ang nasulat nun, John 1:18, na wala daw pong tao nakakita sa Diyos Ama at ang bugtong na anak lang nakakita sa Kanya o nagpakilala. Then kinontra din kaagad ni Juan din mismo, ni Apostol Juan din mismo na sabi niya, 1 John 1:1, basahin niyo po. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin aming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ating kagalakan ay madugos. So napakalinaw po sa 1 John 1:1 na nakita daw pala nahipo pa nga po buhat pa sa pasimula ang Diyos. At ang
nahipo na iyan, talagang yan po ay nagkatawang taong si Jesucristo, no? Na galing po sa hindi taong Diyos, na ang hindi taong Diyos na walang iba kundi ang earth at the universe. Ang earth at universe ay nagkatawang tao sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan na solid, liquid, and gas, at nabuo po ang taong kinilalang sa Jesus daw noon, na anyong tao na nagpaliwanag sa kanila ng mga bagay na ito. So napakalinaw po na ang John 1:18 na sinuman ay walang nakakita daw sa Diyos, at ang John 1:1 ay parang binawi po kaagad ni propeta or ni Apostol Juan. So napakalinaw naman po dyan na inamin niya kaagad na nakita pala ang Diyos. Ituloy na po natin, sige po. John 1:1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulang sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay nahayag, o ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi na pag-uunawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugod mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay si Juan. Shortcut na lang po natin, At sa huling-huli pong verse na dyan ay maliwanag po sa 14 po na at nagkatawang tao ang berbo at umahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng ng bugtong na anak niyan, na ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Katotohanan ni Juan, at sumigaw sa nagsasabi, ito ang aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay isang magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. So napakalinaw lang po mga kapatid dyan na ang verse ni Juan chapter 1 verse 1 na 1:18 na ang Diyos daw ay hindi kailanman nakita, diyan po ay binawi kaagad ni Apostol Juan din mismo, na ang Diyos daw po sa simula't simula pa ay kanilang nakita, nahipo nila doon sa chapter 1 verse 1. O yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong aming nakita, yaong aming namasdan. So napakalinaw po, O yan. Situloy po natin. Wala palang naghahanap sa Diyos. Di ba po yung ating nakaraang topic, paghahanap sa Diyos? Wala kasing naghahanap sa Diyos. Kaya hindi po talaga makikita ng isang tao o ng isang persona ang hindi niya hinahanap. Di ba nakalagay nga po, hello, shout out sa iyo, Sinar Kaayuhan. Good morning, brother. Thank you po sa iyo na panonood po. God bless po sa iyo. Ingat ka po. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Walang gaya ng nasusulat sa Roma chapter 1, 3 verse 10. Basahin po natin, Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. So paano nga po makakakita ang mga taong hindi naman naghahanap sa Diyos? Kasi nakalagay sa Bible na mapapalad ang mga nagsisihanap sapagkat sila nakakasumpong. So kung hindi ka naghahanap sa Diyos, talagang hindi mo matatagpuan po ang Diyos na hinahanap mo. Kaya nga, kailanman, tuloy po natin, silang lahat ay nagsihiwalay. Silang magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila ay magkakasamang naging mahahalay. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Awit 53:3 po yan. Sa Roma 3:12, ganun din. Silang lahat ay nagsisilihis. Walang magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. So napakalinaw po dyan na ang hindi pala paghahanap sa Diyos ay ang hindi paggawa ng mabuti. Kung hindi mo hinahanap ang Diyos, hindi ka gumagawa ng kabutihan. At yan ay kasalanan. Hindi matuwid na hindi mo hanapin ang Diyos na minamahal mo. Hindi matuwid na pababayaan mong hindi mo makita kung mahal mo ang isang tao o isang persona. Di ba po? Kapag mahal mo ang isang tao o isang persona o ang iyong ama, hindi mo ba matiis? Matitiis mo ba na hindi hanapin? Matitiis mo ba na pabayaan na lang na hindi mo makita kailanman ang mukha ng iyong ama, ng iyong minamahal na persona? Di ba po? So napakalinaw lang po na ang pagmamahanap sa Diyos, ito po ay isa ring pagmamahal sa taong gusto mong makita at gusto mong makausap dahil mahal mo. So yan po, marami kasing naghahanap ang hindi naman daw nakasumpong. Kung may verse po kayo kapatid, pakihanap na lang po ninyo, Awit ng mga awit 3 verse 1. Sa kinagabihan sa aking higaan ay hinanap ko siya na mainam.
hinanap ng aking sisinta ng aking kaluluwa. Aking hinanap siya, ngunit hindi ko siya nasumpungan. So marami po palang tao ang naghahanap sa Diyos, pero hindi po nila nasumpungan. Ito na, awit ng mga awit 5:6. Aking pinagbuksan ang aking sinta, ngunit ang aking sinta ay umurong at nang lupaypay na ako ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita. Aking hinanap siya, ngunit hindi ko nasumpungan. Siya'y aking tinawag, ngunit hindi siya sumagot sa akin. Yan po ay awit 5:6, awit ng mga awit. So mga kapatid, marami pong mga tao ang nagpumilit na noon na hanapin ang Diyos. Pero hindi po nila nasumpungan. Ano kaya mga dahilan? Yan, malalaman niyo po ha. Patuloy po kayong makikinig at malalaman niyo po yan. Ito po, kasi po, nagkukubli ang Diyos na ilaw sa kanila. Nagkukubli yung Diyos. Ikaw po, naranasan mo ba sa totoong mong buhay na may hinahanap kang tao at yung hinahanap mong tao ay nagkukubli sa'yo? Hindi po ba ang hirap hanapin ng taong nandyan naman sa tabi na nagtatago lang? Diba po? So ganun po ang Diyos. Nagtago po at nagkubli ang Diyos sa mga taong hindi naman karapat-dapat niyang pagpakitaan. Kaya po yan, marami naghahanap na noon, hanggang ngayon na marami naghahanap, maraming sikat mga relihiyon. Pero ang mga turo nila, kailanman daw ay hindi nila nakita ang Diyos na ilaw. Kasi nagtago nga sa kanila, nagkubli sa kanila. Ito po ang mga verses, basahin natin. Awit 30 verse 7. Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok. Iyong ikinubli ang iyong mukha at ako'y nabagabag. Awit, ano po yan? 30 verse 7. Isaiah 54 verse 8. Sa kaunting pag-iinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Ayun pala po ikinubli pala niya ang kanyang mukha dahil nag-iinit siya sa mga tao. Nagagalit na siya sa mga tao. Sa kunting sandali na ang mga tao po ay walang pakialam at walang respeto, walang paggalang, walang pagkilala sa kanya. Kaya po nagkubli ang Diyos. Isaiah 57 verse 17. Dahil sa kasamaan ng kanyang kasakiman ay napuot ako at sinaktan ko siya. Aking ikinubli ang aking mukha at ako'y napuot at sa iyo maong paghimagsik ng lakad ng kanyang puso. Yan po. Dahil po sa mga taong paghimagsik, no? Mga taong mga masasama, na mga taong laging kasamaan ang iniisip. Kaya po nagkubli ang Panginoon sa kanila. Walang tumatawag ng iyong pangalan na gumigising upang manghawak sa iyo sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa mga kasamaan. Yan po ay Isaiah 64 verse 7. Jeremiah 33 verse 5. Sila'y nagsisidating upang magsilaban sa mga kaldyo. Ngunit upang sila'y mapuno ng mga bangkay ng mga tao na aking pinatay sa aking galit at sa aking kapusukan. At dahil sa kasamaang iyon ay kinubli ko ang aking mukha sa kanila. Ezekiel 39 verse 23. At malalaman ng mga bansa na ang sambahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat sila ay nagsisilansang laban sa akin at ikinubli ko sa kanila sa kamay ng kanilang mga kaaway at silang lahat ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. So kinubli pala ng Panginoon ang kanyang mukha sa mga taong naghahanap noon sa kanya kasi hindi naman talaga sila karapat-dapat na pagpapakitaan ng Panginoon. Ezekiel 39 verse 24. Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang pagsalansang, ay gumawa ako sa kanila at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Gawa 1:19. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, at nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. So napakalinaw lang po mga kapatid na ang Diyos po ay hinanap na ng mga tao noon. Ngunit ang kanilang paghahanap ay hindi nakasumpong o hindi nakaabot sa desisyon ng Panginoon na pagpapakitaan sila kasi nga ang kanilang mga sarili ay hindi nagbabago, hindi nagsisisi sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Yan. Kaya po ang Panginoon ay nagkukubli sa kanila. Kahit anong hanap nila, hindi po nila talaga makikita ang Panginoon. Okay? Kaya hanggang ngayon, ang mga turo nila, kailanman daw ay walang nakakita sa Diyos. Pero hindi nila iniisip na ayon sa Juan kanina, sa ating simula kanina, na ang Diyos na anak ang siyang pakilala sa Diyos Ama. Kung wala si Diyos anak, hindi po nakita at hindi po napansin si Diyos Ama. Yun po yun. So, maling-mali po ang mga katuruan na walang sinuman ang nakakita sa Diyos. Yan po ay pambubulag ng
mga manlilinlang sa atin, ng mga bulaang mga ngaral, ng mga bulaang mga propeta na sumira po ng utak ng ating mga kababayan. Hanggang ngayon, hinihintay pa nila ang Diyos silang hindi daw nila kailanman nakita. Ito po, tuloy natin. Marami pong nagsihanap talaga, pero hindi nila nasumpungan. Kasi nga, ano pang rason? Nagtago ang Diyos sa kanila. Then ano pa? Nagkubli o bumalik ang Diyos sa kanyang tahanang dako. Ito po, malinaw po, Awit 8:12. Basahin po natin. At sila nagsisilaboy sa dagat, at mula roon sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila ay nagsitakbo ng paro at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila masumpungan. Ayun. Hosea 5:15. Ako yayahaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang kanilang pagkakasala at ang hanapin ang aking mukha at kanilang pagdalamhati ay hahanapin nila akong mainam. So napakalinaw lang po pala na ang Diyos pala ay bumalik sa kanyang dako noon. Kaya hanggang ngayon po, hindi din nila nakikita kasi nga bumalik siya sa kanyang dako. At ang dako po niya, yan, sa likod ko. Picture lang po yan. Sino lang ba ang makakakita sa Diyos? Ayan, yan na po yung malaking katanungan kasi. Hanap ka ng hanap kung hindi ka naman nababagay o hindi ka naman pinapakitaan ang iyong hinahanap kasi nga hindi ka karapat dapat. Sino lang ba talaga ang mga taong pipiliin ng Diyos para makita siya? Ito po, napakalinaw po. Matthew 5:8. Mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Yan. Yan lang po sila ang makakakita, yung mga taong may malinis na puso. Ano ba itong malinis na puso? Literal ba talagang malinis ang puso? Oh yes, literal at spiritual. Kasi ang puso mo kapag marumi, talagang maha-high blood ka at magkakaroon ng clot yung blood mo. Kaya pag malinis ang puso mo, literal at spiritual yan. Ang puso mo ay malinis. Ibig sabihin, maganda ang layunin mo. Maganda yung mga iniisip mo. Mabubuti yung laman ng puso at isip mo. Kaya yun, malinis ang iyong puso. Mahalinis ang iyong konsensya. Pero kung ang paghanap mo at pagtuturo mo ng salita ng Diyos ay maghanap lang ng members na uutuin mo at lulukuhin mo na naman, ang puso mo po ay marumi. No? Nangangaral ka para dumami ang membro mo, para kumbaga ang pinaka-purpose mo ay ganon, utuin ang mga tao. So, hindi po yun. O religion ang gawin mo, hindi po. Kami po ay nangangaral po sa ngayon para po sa katotohanan. Para po atong impyerno at ang global warming at climate change po ay atin na pong maiwasan. Kaya nga po ang aming puso po ay malinis para po ipaabot sa inyo ang katotohanan upang inyo pong makilala ito at tayo po ay makapanumbalik na sa Diyos upang tayo po ay makamit na natin ang paraisong ating hinihintay. Ito po. So, malinaw lang po pala na ang mapapalad po ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang tanong, ang puso ko ba ay malinis? Yes, opo. Kasi po, sinungaling ka. Everyday nagkakasala ka eh. Kaya nga po kapatid, ang pagliligo at ang paglilinis ng katawan ay hindi lang po isang beses ginagawa ng tao. Everyday, naliligo ka. Habang naliliguan mo ang physical mong panlabas na kaanyuan, liguan mo rin yung puso mo para maging malinis. At ang iyong puso, liguan mo rin, pati ang iyong isip. Kasama din sa pagligo ng iyong physical na panlabas na katawan. Kaya nga po ang paglilinis, hindi lang po isang beses, kundi araw-araw. Yun po yun. Hindi po ako nagmamalaki na ako'y walang kasalanan ha. Sabi ko malinis ang puso ko, hindi po. Lahat po tayo nagkakasala sa bawat sandali. Kaya nga po tayo naliligo araw-araw. Naglilinis araw-araw ng ating sarili, panlabas at panloob para lagi tayong malinis. Okay? John 3:3. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ayan pala po eh. Araw-araw pala tayong ipinapanganak muli sa tubig dahil po sa ating pagligo. Nagbautismo po tayo araw-araw. Ang pagbautismo po ay hindi lang isang beses ginagawa ng tao kasi kasala. Kaya nga araw-araw nagbabautismo, naliligo sa tubig araw-araw para maging malinis. Okay? Kaya nga po, pag hindi ka ipinanganak dyan, hindi mo makikita ang Diyos. Yun pala eh. Sulat sa Roma 5:15-21 po, basahin natin. Makakakita sila ng mga hindi dinatnan ng salita ng pabalita tungkol sa Kanya. At mga katalastas, yan, silang hindi pa nakapakinig. Yun pala po eh, yung makakakita sa Diyos po, yung mga tao po na hindi pa naabot ng pagpapaliwanag, yung hindi pa nakakabasa ng Biblia, yun pa yung unang makakakita sa Diyos. Mauunahan pa nila yung mga tao na nakabasa na at naging may relihiyon na. Yan. Hebrew 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao
at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Yun pala po kung hindi ka pala magkaroon ng paghidait o ng pagkaroon ng kapayapaan sa iyong kapwa, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya nga po, ang aming pamagat po ay talamdan sa paghidait, pagkaroon sa Kapawa Family Corporation. Kasi po ito ay paghidait, ito po ay kapayapaan. Kaya nga po kapag kapayapaan ang dinadala mo, makikita mo talaga ang Panginoon. So napakalinaw po, reviewin natin. Bakit? Sino lang po ba ang makakakita sa Diyos? Yung mga taong may malinis na puso. Yung mga taong, hindi pa nakakabasa kailan naman ng Biblia at hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon at hindi pa sa nagkaroon ng relihiyon na bumulag sa kanila. At yung mga taong mayroong kapayapaan, may paghidait, yun po ang makakakita sa Panginoon. At yung mga yun na, malinis ang puso. Yes, yun na po yun. Okay? Marami na pala ang nakakita noon sa Diyos. Ayun pala po Ang dami-dami na pala nakakita sa Diyos. Ipopost ko po lahat ng mga bersikulo para mabasa niyo po. Marami na pala nakakita sa Diyos noon pa. Ito po, Exodus 24:10. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Ayun naman pala po At mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang yaring lapag na batong sapiro at pares ng langit sa kaliwanagan. Unang mga hari, 22:19. At sinabi ni Mikyas, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan. At ang ukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Second Paralipomeno or Chronicles 18:18, sinabi ni Mikyas, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang hukbong-hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya at sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Amos 9:1, aking nakita ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana at ang kanyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel at ang tungtungan ay mauga at mga kaputol-putol sa ulo nilang lahat. At aking papatayin sa tabak ang sinuman ang huli sa kanila, walang makakatakas sinuman sa kanila at ang kanila walang makatatanang sinuman sa kanila. So napakalinaw po na ang dami po nakakita sa Diyos noong unang panahon pa po. Nandyan si Propeta Amos, si Propeta Mikyas, si Propeta Isaiah, si Propeta Moises. Ang dami-dami po nila. Si Jacob mismo, nakita niya ang Diyos. So ang dami po nakakita sa Diyos noon pa mang unang panahon. Kaya po ang katuruan na yan na sinuman ang walang nakita sa Diyos, yan po ay pambubulag sa mga tao na hindi nahanapin ang Diyos, na hindi natingnan ang Diyos na kanilang buong puso, ng buong kaluluwa. So binulag na po tayo mga nagturo sa atin na taga-akay. Kaya po ang mga tao hindi na maghanap kasi daw ang kanilang discouragement ay wala daw nakakita kailanman sa Diyos. So yun po, napakalungkot po ng mga pangyayari na walang sinuman daw walang nakakita sa Diyos. Pero ang dami po, okay? Paano mo makikita ang Diyos kung masama ang gawain mo? Yun na nga po Paano mo nga makikita ang Diyos kung masama ang iyong gawain, kung masama ang iyong puso? Basahin ko po yung verse Pangatlong Juan, chapter 1, verse 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Yun pala yun Kaya pala ang ginagawa ng mga tao ay pawang kasamaan kasi nga hindi nila nakikita ang Diyos. Yun, isa po sa mga patunay pala. Kaya pala gumagawa ng kasamaan yung tao kasi nga hindi nila nakikita ang Diyos. Kaya hindi talaga sila makakita. Ano talaga ang pinaka-reason bakit hindi makakita ang tao? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo hindi makakita ng hangin, hindi kayo makakakita man ng ulan. Gayon may ang libis sa nayon ay mapupuno ng tubig at kayo iinom at kayo din naman ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. Ayan na po yung ulan. Hindi naman nakikita yung tubig na nasa aking likuran. Ayan po. Ayan, puro tubig Hindi nila nakikita yung tubig Ayan. Hindi kasi nila nakilala ang Diyos Anak at ang Diyos Ama. Kaya hindi din nila nakita kailanman. Ayan. Paano nga ba naman makakakita ang mga bulag? Ayan, yan na po yung problema Paano ba makakakita ang mga bulag? Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at bingi na may mga tainga naman. Isaiah 43 verse 8. Basahin niyo po. Awit 115 verse 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay ng karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at sa iyong mga katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa mga langit ng mga langit. Ayan na po. Heavenly bodies. Nasa langit na ng mga langit ang aming Diyos. Yan, heavenly bodies.
nasa langit ng mga langit. Kitang-kita po, di ba? Ayan. Kanyang ginawa ang kanyang iibigin at ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nagsasalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Sila ay may mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila makatatangan. May mga paa sila, ngunit hindi sila nangangalakad. Nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Bawat tumitiwala sa kanila. Ayun pala po yung gumawa pala ng mga piping Diyos-Diyosa, ng mga bulag na Diyos-Diyosa, ng mga larawan ng artista at ng mga imahe, ng mga ribulto, ginawa nilang bulag yung kanilang Diyos, Diyosan. Kaya nga po sila, sabi ng Diyos, gagawin ko rin kayo kagaya ng inyong ginawa. Kaya nga po ngayon, halos lahat ng sekta at relihiyon, mapapakinggan mo, wala daw nakakita sa Diyos nila na ilaw. Hindi nila kailanman nakita ang Diyos nila, pero nagtuturo na sa kanilang kapwa. Yan. Dahil nga po, ginawa sila ng Diyos, nakapareho ng kanilang ginawa. Sapagkat, hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sa awit 135:14, basahin niyo po. Ang mga Diyos-Diyosan ng bansa ay pilak at ginto na ginawa ng kanilang mga kamay. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsalita. Sila ay may mga mata, ngunit hindi sila makakita. Sila ay may mga tainga, hindi nakakarinig. Sila ay may mga bibig at hindi nakakapagsasalita. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. So ang linaw po, no? Sa Matthew 13:15, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa ang kanilang mga puso at muling magagbalik sa loob at siya'y aking pagagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita at ang inyong mga paningin o ang mga tainga na nakakarinig. Pakalinaw po, ano? Gawa 28:27. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila makakakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbabalik at siya'y aking pagagalingin. So, napakalinaw po, no? Yun pala kumapal na pala po ang mga tainga ng mga tao. Bukas ang tainga, nakakarinig, pero parang tainga kawali na wala namang naririnig. Ang kanilang mga mata po ay bukas araw-gabi. Nakikita nila ang Diyos na ilaw. Pero po, ang kanilang turo, hindi daw kailanman nakita ang Diyos na ilaw. At ang kanilang mga mata po, para bagang nakita na nila, pero hindi nila nakilala, ayun na pala. So parang isip nila ang tututong na bulag. Nakalagay yan sa Quran, di ba? Na ang totoong bulag ay ang isip ng tao. Kasi nakakita na ang mata hindi na na-interpret ng brain. Narinig na ng tenga, nakulog ang boses ng Diyos pero hindi lang na-interpret ng brain kasi nga hindi itinuro sa kanila na ang boses ng Diyos ay kulog, ang kan Diyos ay ilaw. Okay? Baka matagal na nila nakita ngunit hindi nila nakilala. Yes, correct. Yun talaga po. Matagal na po nila nakita yung Diyos na ilaw, ang boses ng Diyos ay kulog, hindi nila narinig at hindi nila yun nakilala. Awit 77:19. Ang daan mo'y nasa dagat, ang mga landas mo'y nasa malawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi nakilala. Ayan po, malawak na tubig, malawak na karagatan, malawak na himpapawid, pero hindi pa daw nila nakilala. Yan. Hindi nila nakilala. Yan. Matagal na na makita yung daan na yan na nasa dagat, landas mo nasa himpapawid, nasa tubig, ayan na tubig, dagat, hangin, hindi nila nakilala. Mga Hukom 2 verse 10. At ang buong lahing iyon ay nakalakip din sa kanilang mga magulang, at doon ay may ibang lahing bumangon pagkamatay nila na hindi nakilala ang Panginoon ni ang mga gawa na kanyang ginawa sa Israel. Yun pala po Marami pala hindi nakakilala sa Panginoon Kaya yun. Unang Korinto 1:21. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng salimutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ayan. Juan, verse 1:31. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. At gayon nga, dahil dito hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Yun, hindi pala siya nakilala po Kaya kahit anong tingin ng tao, kung hindi niya man ginakon sa kanyang utak na ang Diyos ay ilaw, ako ang malaking bato, ako ang boses na kulog,
Kahit ano man ang narinig ng tao, ano man ang nakita ng tao, kung hindi kilalahanin ng kanyang utak, baliwala po yun. Parang bulag, pipi at bingi pa rin po yung mga taong gano'n. Okay? Kundi kabilang kahalili ay pararangalan niya ang Diyos ng kanyang katibayan at isang Diyos na hindi nakikilala ng kanyang mga magulang. Ayan pala po hindi pala nakikilala ng tao ang batong katitisuran na naging bato sa panulok na hirang mahalaga na tunay na Diyos. Ayan na, nasa likod ko na po ang kanyang larawan, realidad na larawan. Yan. Makikita naman pala talaga ang Diyos sa Judgment Day. Yan po yung turo ng Quran. Si Allah po ay makikita sa Judgment Day. At marami rin po tayo mga verses sa Biblia na si Allah ay nakita po ni Propeta Moises at ng mga propeta pa noon ng bukaan. So ipopost ko na lang po ang mga versikulo dito sa ating Facebook page po. Mas marami pa pong katotohanan ang ating ilalantad dyan. No? Desain nyo lang po mabuti ang ipopost ng mga verses po at mababasa nyo po yan dyan at bumabaha po talaga ng versikulo. Talagang kung ating reviewin po lahat, reviewin natin para mas malinaw po ito po yun. Ang turo kasi po ng mga mangangaral sa panahon ngayon hanggang simula pa man noon siguro talagang hindi daw kailanman nakita ang Diyos at wala daw sino man nakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lang na nagpakilala sa Kanya. Yes, correct. Tama po yun. Ang bugtong na anak po kasi ay Diyos at ang ama po ay Diyos ng mga Diyos. At ang bugtong na anak na po na nagkatawang tao na hindi naman tao, ito po earth at universe. At ang Diyos Ama po ang kanyang universe po ang Diyos Ama. Ang Diyos Anak po ay ang earth na nagkatawang tao. Nagkatawang tao po noon na earth at universe, na solid, liquid, and gas, ay nagpangaral po na inako niya noon sa kanila na siya ang ilaw, na siya ang batong buhay, na siya ang tinapay, na siya ang mabuting pastor, na siya ang kordero, na ang boses na ikulog. Ay na po lahat nakalagay na. Yan. Lahat-lahat na po ng kanyang pag-claim ay nakalagay na po yan dyan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang alpha, siya ang omega, siya ang kordero, siya ang simula at wakas, diba? Lahat-lahat na siyang tahanang dako. So lahat na po yan dyan, kiniklaim na po yan ng Diyos noon na si Jesus na nagkatawang tao bilang representasyon ng kanyang sarili. Pero palagay ng mga tao, si Jesus po nagsalita noon bilang tao ay nagsisinungaling. Kaya hindi po nila nare-realize at hindi po nila na-interpret na earth at universe po ang tinutukoy ni Jesus. Na siya, tinutukoy niya ang kanyang sarili na ako, pero ang earth at universe po ang tinutukoy niya. Hindi lang po naunawaan ng mga tao. Kaya sabi niya, patawarin mo sila Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ipinapatay talaga nila yung taong yun, na earth at universe na nagkatawang tao noon at ipinatako sa krus. Ayun na po. Kaya po, sa panahon ngayon, talagang mahirap na po maunawaan ng mga tao. Kasi po, yun ang turo sa kanila brainwash sa kanila na walang sino man ang nakakita sa Diyos. Pero sabi naman po ng banal na kasulatan ng mga Biblia ng mga Quran, paano mo nga makikita ang hindi mo hinahanap? Kaya maraming verses, tambak-tambak ang unang edisyon natin dyan, na hanapin daw ang Diyos ng ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Dahil ang Diyos ay nakikita ng mga taong may malinis na puso, ng mga taong pinanganak na muli o naging born again, ng mga taong kapayapaan ang hinahangad at paghidait ang kanilang hinahawakan. Yun na po ang makakita sa Panginoon. So, nagkukubli kasi ang Diyos sa sa mga taong may maruming hangarin na magpadami ng membro, magpadami ng sekta, ng relihiyon nila, pinanghangarin na kaya nagkukubli yung Diyos sa kanila dahil hindi sila karapat-dapat na pakitaan ng Diyos. Kaya ang Diyos nagkukubli sa kanila at ayaw magpakita dahil bumalik siya sa kanyang tahanang dako, sa kanyang dako. Yun na po yun. Then, marami pong tao ang nag-try hanapin ang Diyos noon pero hindi nga po siya nakita nila, hindi talaga nakita kasi nga hindi nila karapat-dapat na pagpakitaan. At ano nga po, pinakahuli pa? Yan, sa huling araw daw po, sa Judgment Day, magpapakita na ang Diyos ayon sa Quran. Kaya nga po ito, pinapakita naman namin sa inyo ang totoong katawan ng Diyos na earth, na Diyos Anak, at ang universe na Diyos Ama o pag Judgment Day po ay nagsimula na. Kasi po, hahatulan na ng Panginoon ang mga tao ayon sa kanilang sinabi, ayon sa kanilang ipinangaral. Kaya po kung sino man ang mga tao na nangaral ng kasinungalingan at panilin lang ng sa kapwa ang kanilang ginagawa o panluloko lang sa kapwa, Diyos na po ang bahala sa kanila para po sila hatulan. No?
kayo na rin po nakikinig at nanonood po ang siyang maghatol po at siyang magsuri po kung ang aming sinasabi ay may katotohanan o wala. Okay? Sa next topic naman po natin, mas marami pa pong topic na hinihintay. Abangan niyo lang po ang aming live. At ito po ay dilipat din po namin sa YouTube upang mas marami pa pong makapanood dito. Huwag niyo pong kalimutan, like po, i-share po. At maraming salamat kay Hinar Kaayuhan, aking kapatid, na nanood po. Talagang maraming salamat kapatid at ingat ka po lagi at God bless you po. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo.